mga karelasyon. May isang bagay na hindi madalas sabihin tungkol sa pag-ibig. Hindi mo mapipilit ang isang lalaki na ma-miss ka. Kapag pinilit mo yan, kapag lagi kang nandiyan, naghahabol, nagpaparamdam, nag-aalala, madalas ang nangyayari, lalo siyang nagiging relax, nagiging kampante. Ang mga lalaki minsan, mas nami-miss ang babae kapag hindi niya ito laging nakikita, laging available. At kapag ganyan, doon na nagbabago ang dynamics ng relasyon. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang mga simpleng paraan kung paano ka mas mamimiss ng lalaki. Kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Number 1, stay silent. Hindi lahat ng bagay sa relasyon kailangang may kasagutan agad. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan. Kapag sanay ang isang lalaki na lagi kang available, napakabilis mong mag-reply, ikaw ang laging gumagawa ng paraan para makapag-usap kayo, ikaw ang laging nangunguna na maglambing, nagiging normal na lang yan sa kanya. Pero kapag dumating ang moment na hindi ka muna nagre-react, may maliit na bagay ng pagbabago sa isip niya. Mapapaisip talaga yan. Bakit bigla na siyang naging tahimik? Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Hindi ito isang uri ng silent treatment. Ito yung calm silence na nagpapakita na may sarili kang mundo. At minsan, doon niya mararamdaman ang isang bagay na hindi niya napapansin dati, ang pagkawala mo. At kapag nawala ang presence mo, doon niya mararamdaman kung gaano ka pala kaimportante sa kanya. At doon na niya marirealize na namimiss ka na niya. Number 2, level up quietly. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mamiss ka ng lalaki ay ang pag-improve sa sarili mo. Hindi mo kailangang i-announce o ibalita sa lahat na nagle-level up ka. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya na eto, tingnan mo ako ngayon. Hayaan mo siya ang makapansin. Kapag bigla kang naging mas focused sa mga goals mo, mas confident ka sa sarili mo, mas busy sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, nagbabago rin ang vibe at energy mo. Hindi ka na yung babaeng lagi lang naghihintay ng message niya. Meron ka ng momentum. At kapag napansin yon ng lalaki, may isang thought na minsan pumapasok sa isip niya. Parang nagbago na siya. At kapag ang isang tao ay nakikita niyang nagbabago at nagle-level up, natural na nagiging mas interesting sa kanyang paningin. Number 3, stop watching his stories. Mukhang maliit na bagay lang ito pero malaki ang epekto. Kapag lagi mong pinapanood ang mga post niya, stories niya, may silent signal yon. Ibig sabihin, lagi kang updated sa buhay niya. Pero kapag bigla kang nawala sa kaniyang mga viewership, may maliit na curiosity na nabubuo. Hindi man niya sabihin, mapapansin niya yon. Ang mga lalaki minsan, hindi nila napapansin kung
gaano sila nasasanay sa atensyon ng ibang babae hanggang sa mawala iyon. At kapag nawala ang maliit na atensyon na iyon, doon nila mararamdaman ang kakaibang space or gap. Minsan, simpleng bagay lang, pero sapat para maalala ka niya. Number 4, do not beg or chase. May isang bagay na nakakasira sa attraction na hindi namamalayan, ang sobrang paghabol. Kapag lagi mong hinihingi ang atensyon niya, lagi mong tinatanong kung bakit siya tahimik, lagi mong pinipilit ang pag-uusap, unti-unting nagiging pressure ang presence mo sa kanya. At karamihan sa lalaki, kapag nakakaramdam sila ng pressure, instinct nila ang lumayo. Pero kapag kalmado ka, hindi ka nagmamakaawa ng oras, hindi ka nagmamadali sa validation, iba ang dating. Ang dating mo ay babaeng may dignidad. At sa totoo lang, ang lalaking marunong magpahalaga mas naa-attract sa babaeng hindi nagmamakaawa ng pagmamahal. Number 5, post less but better. Sa social media ngayon, madalas parang diary na ang bawat araw. Pero minsan, kapag sobra ang mga posts, nawawala ang mystery. Alam na ng lahat kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, sino ang mga kasama mo. Pero kapag konti lang ang mga posts mo, pero maganda ang dating, quality, nagiging iba ang effect. Hindi kailangan ng napakaraming post. Ang mahalaga ay ramdam ang energy mo. Kapag nakita iyon ng lalaki, napapansin niya na parang masaya ka sa buhay mo ngayon. At minsan, ang thought na pumapasok sa isip niya ay simple lang. Parang ang ganda ng aura niya ngayon. Gumaganda siya at parang mas masaya siya ngayon. Doon na lumalabas ang realization at umpisa na siyang makaramdam na namimiss ka na pala niya. Number 6, glow up. Ito ay hindi lang tungkol sa makeup o bagong pananamit. Ang tunay na glow up ay confidence. Kapag ang isang babae ay may magandang vibe, aura, energy, yung may direction ang buhay niya, may mga goals, at masaya siya sa sarili niyang kinalalagyan, ramdam yon ng mga taong nasa paligid. At kapag nakita at napansin ito ng lalaki, minsan kahit hindi niya aminin, doon na siya nakakaramdam ng ibang feelings. Maaalala niya yung mga memories ninyo, yung mga pagkakataon na magkasama kayo. At doon mapapaisip yan. Doon lalabas yung pakiramdam na gusto ka ulit niyang makita, makasama. Number 7, use your pain to upgrade. Minsan, ang pinakamalakas na transformation ng isang tao ay nanggagaling sa pain or sakit, sa disappointment, sa mga panahong pakiramdam mo hindi ka na-appreciate. Pero may choice ka kung paano mo haharapin ito. Pwede kang manatili sa lungkot o pwede mong gamitin yon bilang motivation para mag-improve, mag-focus sa sarili mong growth, magkaroon ng goals. Ayusin mo ang mga bagay sa buhay mo na matagal mo nang gustong gawin or baguhin. Kapag ginawa mo iyon, hindi lang ikaw ang makakapansin ng mga pagbabago, pati siya.
At minsan ang babaeng dating taken for granted, nagiging babaeng hindi madaling makalimutan. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon, kung tutuusin, ang sikreto para mamiss ka ng lalaki ay hindi manipulation. Hindi ito tungkol sa paglalagay ng pagselos o paglaro ng emosyon. Ang katotohanan, ang pinaka-epektibong paraan ay ito: ayusin mo ang sarili mong buhay. Kapag ang isang babae ay may sariling kaligayahan, direksyon, hindi desperada sa atensyon ng kahit sino, nagiging iba ang tingin ng mga tao sa kanya. At minsan, kapag nakita ng isang lalaki na kaya mong maging masaya kahit hindi siya ang sentro ng buhay mo, doon niya mararamdaman ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ikaw ang biglang namimiss niya.